Naimbag nga daw yung manan mga kakabsat. Nani, kapanpanaw manan ni Kwan, ni Pusa, iso nga ni Bao, ay ayaman ito yung nagtibalainan. Kaya nagkapi tayo pa eh. Wala na, ka, kaalis na niya kasi pupunta daw doon sa anak niya. Tapos rarating lang din ako galing doon sa school. Hinatid ako kasi ang naghatid na kay Iris. Ngayon kasi may trabaho na si asawa ko. Kaya ako ngayon ang nandito sa bahay. Dalhin ko sana si Stewart sa school ngayon kaso lang grabe yung ubo niya eh. Tapos yung may sipon. Kaya simula nung dinala ko siya doon sa sa playgroup nung Wednesday sa nursery, nag-start na siyang nag-ubo-ubo, mayroon na siyang sipon, ganyan, parang nahawa na yata kasi maraming bata kasi na may sipon noon nung pumunta kami doon. Kaya kagabi hindi siya nakatulog, anong oras na? Alas 3. Ubo siya ng ubo hanggang natulog siya alas 5. Hanggang ngayon tulog pa din. Lagi akong nakatingin sa may bintana mga guys kasi baka biglang sumulpot si Pusa. Kasi minsan bigla na siyang umalis na siya, papunta na siya sa bus stop. Tapos after 5 minutes, bigla siyang bumalik. Nandun na kami ni Iris sa kwarto niya kasi yung kwarto niya nandun yung shower. Yung CR, bathtub lang yun, hindi naman na niya ginagamit yun, kaya doon kami naliligo. Tapos buti hindi ko hindi ko pinadlock yung pintuan dahil minsan nilak ko kasi dahil noong kararating lang namin dito, sabi niya na meron daw meron daw kawatan. Kaya natakot naman ako. Kaya sabi ko, mamaya papasok sila dito na tapos kami lang mag-iina dito. Hindi ko pa naman alam kung anong pasikot-sikot dito banda kasi village lang ito eh. Tapos hindi ko alam yung mga tao dito. Tapos yun, galit na galit siya dahil nandito ako sa naglalaba ako, nandito ako sa loob. Tapos nagsasampay ako noon. Sabi niya, bakit mo sinarado yung pintuan? Sabi niya, 11 years na ako dito, walang ganito, ganito, ganyan. Sabi niya, tapos sabi ko, ikaw ang nagsabi, di ba, nung kararating namin dito na merong kawatan dito. Kaya sabi ng asawa ko, pag kami lang dito, ilak ko yung pintuan. Sabi ko ganyan. Tapos, hindi na siya nag-imik. Tapos umalis na siya. Kaya yung time na yon umalis siya. Tapos bigla siyang bumalik. Hindi ko na pinadlock yung pinto, main door. Tapos sabi ko kay Stewart na maghintay ka lang dito, manood ka ng TV at kami manliligo ni ate mo kasi hindi siya naligo kahapon. Sabi ko ganon. Bigla siyang sumulpot. Sabi niya na, mamaya-maya pa daw yung pasok niya, maaga pa daw. Sabi ko, akala ko ba alas 3 yung pasok mo? Sabi ko sa kanya, hindi, mamaya pa. Sabi niya gano'n. Kaya, nagdiretso na lang kami na Eros naligo. Tapos, naupo siya doon sa tabi ni little boy na nanonood ng TV. Tapos kanina, okay naman yung ulo niya, hindi siya tupakin. Kasi nung isang gabi na naman, nung isang gabi, dumating siya galing doon sa anak niya. Kasi may problema na naman daw kasi doon sa anak niya dahil yung nag-aalaga doon sa bata, hindi daw nila inaasikaso ng maayos. Dahil nung pumunta daw, nung galing daw siya noon nung last week doon, nagsusumbong daw yung bata na sabi niya na hindi daw nila hinuhugasan yung puwet niya. Kaya ilang araw daw hindi siya tumae dahil may something daw doon sa puwet niya na kumbaga hindi nila hinuhugasan, pati yung panty niya daw may tae, gano'n. Kaya ayaw niya nang pumunta sa CR. Tapos nung pumunta siya doon, nagsumbong nga yung bata, yung galit na galit. Tapos nung pag-uwi niya dito, kami ang pinagbuntunan niya ng galit. Tapos, ako pa naman ang pinag-anuhan niya, pinagdiskartehan na naman niya ng galit niya dahil
Nung pumunta ako sa CR, syempre ako kasi lagi akong ihi na ihi. Maya't maya iihi ako kasi mababa nga yung bladder ko. Yung mababa yung anuhan ng ihian ko kaya kahit saan ako pumunta o ano, lagi na lang akong naiihi. Tapos yun, sabi niya kay steward na dahan-dahan daw ako sa pag-flush ng yung inodoro dahil maano daw sa tubig. Tapos sabi ko, siyempre hinuhugasan ko yung higi ko eh. Sabi ko, kayo kasi hindi kayo gumagamit ng ano ng tubig pag tumatay kayo, kaya umiihi kayo. Sabi ko ganyan, naiirita ako pag hindi ako gumamit ng tubig, sabi ko gano'n. Tapos kayo kasi yung ginagamit niyo lang tissue, paano kayo maano diyan, komportable? Ako hindi ako komportable, sabi ko gano'n sa asawa ko. Sabi niya, "Ewan ko, siyempre bahay niya ito eh." Sabi niya gano'n. "Kahit ba naman bahay niya ito, bakit kailangan kontrolin niya tayo dito?" Sabi ko gano'n. Tapos sinigawan niya yung bata, yung si little boy kasi siyempre masaya yung bata, laging lagi silang naglalaro ni nagkukulitan sila ni Iris tapos nag-aano siya yung parang yung kawan niya parang pasigaw. Tapos sinigawan pa naman niya yung bata na sabi niya na, "Masakit na nga yung ulo ko, dinadagdagan pa niyo." Sabi niya gano'n. Ay naku, kinuha ko na talaga si Stewart, dinala ko dun sa kwarto, nagkulong kami doon. Tapos nag-ano siya, humingi siya ng pasensya, sabi niya na ang akala niya nainis ako. Sabi niya na, "Hindi ko naman intensyon na anuhin yun kasi lang masakit ang ulo ko," sabi niya. Sabi ko sa isip-isip ko, bakit kami ang pag-aanuhan niya pag masakit ang ulo niya, gano'n? Kung may problema doon sa anak, dito sa bahay dadalhin niya yun para kami ang pag-anuhan niya ng init ng ulo, gano'n. Sabi ko gano'n sa asawa ko nung time na pumasok sabi niya na, "Okey ka lang?" Sabi niya sa akin, "Hindi ako okey." Sabi ko. Tapos yun, "Pasensyahan mo na lang yung kapatid ko kasi ulyanin na yan." Sabi sabi ng asawa ko. Naglalaba ako mga kaibigan 'no, ang dami kong labahin kasi simula nung Sabado kahapon. Kasi nung Sabado umaraw siya, tapos dinala namin yung mga bata sa labas. Tapos ayun, kahapon hindi kami lumabas kasi masyadong maano yung maulan. Biglang umulan kahapon kaya hindi kami nakalabas. Kaya stay home lang kami kahapon at nandito rin yung hipag ko na nag naglinis-linis kung ano ang mga nililinis ka, malinis naman na yung bahay niya. Tapos yung mga yung mga simento diyan sa labas, binuhusan niya ng mga tubig. Iwan ko ba kung bakit niya binuhusan ng mga tubig yung mga simento ang linis naman. Diyos ko, ganyan na yata yung mga matatanda mga kaibigan. Pag ulyanin na, ganyan na yata. Punta tayo sa labas mga guys. Ang ganda ng araw. Ilabas ko nga pala yung kasi magluluto ako ngayon ng chicken feet. Ay, kasi request ni Kuya Little Boy. Nag-request siya kahapon, sabi niya, "I want to eat chicken paws." Ay, chicken hands, sabi niya. Sabi niya, "Mami, I want to eat chicken hands." Meron pa naman akong stock dito na yung binili namin sa Asian store. Kaya, yun ang iluluto ko. Ito yung sinasabi ko mga guys, yung niluto ko na pork steak nung isang gabi. Tapos, hindi ko kasi siya niluto na steak, yung parang ganito siya. Hinihiwa ko siya, tapos nilagyan ko siya ng vegetables. Ay, nako. Nagsabi na naman ng hipag ko na bakit daw napakamahal daw ng steak, bakit ko daw niluto ng ganon, dapat steak lang daw tapos iluluto ko na yung vegetables na separate. Sabi ko, depende naman sa pag-ano yun, kung gusto mong lagyan ng kung paano ko siya lulutuin. Bakit niya pinapakialaman? Nakakabwisit talaga. Grabe, lahat na lang pakialaman niya. Sabi ko, ano pa ba kaya grabe naman ang lamig dito mga guys sa labas. Wala akong jacket. Kahit maaraw siya pero malamig yung hangin. Ito mga guys, mga binuhusan niya ng tubig kahapon.
na umuulan tapos nagbubuhos siya ng tubig. Yan, yan o, lagyan niya ng mga ano kahapon. Kasi noon, nagreklamo na naman siya kasi nagluluto ako dyan. Na yung ano daw, yung mantika daw o kaya yung tubig na galing sa linuluto ko na ano daw dyan. Kaya hindi na ako nagluto dito sa labas. Hindi na tuloy ako nakapag ano din. Kaya matagal-tagal na din akong hindi nakapagluto ng chicken feet dati. Ayan o, yung langit. Ang ganda. Oh, may bunga na yung ano oh. Yung anong tawag dyan? Parang Christmas tree. Ano ba yan? Pine tree pala. Pine tree. Ano? May bunga na siya. Sarap dito magtambay. Pag hindi sana masyadong malamig. Ang halaman to. Yan na. Ano kayang halaman yan? Ang ganda. Ito naman is